Hello po mga kapatid, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ano man pong oras na inyong mga mapapanood itong video po na ito at sa manonood ng live, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos mga kapatid at ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kanina po meron akong nakausap na na kapatid na exit na taga Japan. Nakakalungkot po yung yung kwento. Dahil kanina nga naiiyak yung kapatid na kausap ko na taga Japan na nag-exit. Masyado pong malupit yung mga manggagawa. Nakakalungkot po yung yung nangyayari po ngayon dyan sa MCGI. Ang lulupit po ng mga manggagawa. Hindi ko po nilalahat ha. Hindi ko nilalahat. Alam ko meron pang mga manggagawa dyan na mabubuti ang kalooban. Itong si Roldan, ano kasing apelido nitong Roldan na to? Nakalimutan ko yung apelido nung manggagawang kanin na yun na si Roldan na destino sa Japan. Biruin mo, yung kapatid ko mo sa Zoom sila dumadalo. Sa Zoom siya dumadalo. Pagka brother, sabing ganyan, pagka brother, nag-CR ka lang, tatanggalin, ikikik ka nila sa sa Zoom. Tapos tinanong ko, pero makakabalik pa po kayo? Makakabalik naman, kaya lang magpapaalam ka uli. Sabi po nung kapatid. Pero ang nagtataka po ako, sabi nung kapatid sa Japan, nakausap ko kanina lang, pagka po meeting naman, naka-open lang naman po yung nandyan lang po yung yung link. At yung yung mga password. Kasi pagka meeting, ang pag-uusapan dyan, yung collection, yung target. Ganyan po ngayon ang nangyayari sa mga manggagawa. Dyan sa dyan sa MCGI. Bakit? Paggalingan sila sa sa pag-akyat ng ng collection. Pagka magaling kang mag-akyat ng collection, mabango ka sa sa mga KNP. Kaya nung una nga, pinagtatanggol ko pa si Daniel Rason eh. Kaya lang ngayon, paano mo pa iba may pagtatanggol si Daniel Rason? Kasi pare-pareho na sila, mga kapatid. Pare-pareho na sila na mga tiwali. Kaya ganyan po ngayon ang nangyayari. Tapos sasabihin mo na salbahe ako, Daniel Rason. Naku, mo yung mahirap mo yan na panindigan. Mahirap mo yan na na patunayan, Daniel Rason, na ako yung salbahe. Ang pamilya mo nga ang salbahe, Daniel Rason eh. Biruin mo, yung magulang mo, sino bang tumatagal ng, ako lang naman ang pinakamatagal na nakasama nila. Walang sahod, walang pakinabang. Tapos sasabihin ninyo, maswerte yung mga nakakasama ninyo. Bakit? Libre bahay. Ay natural, saan mo patutulugin yung kasambahin nyo? Tapos libre kuryente. Natural, alangan naman magkandila kami. Kaya alam mo, Daniel Rason, yung isip mo, hindi isip ng matinong tao, isip abnormal. Tapos, libre pagkain. Libre pagkain, natural, pinagtatrabaho mo yung mga tao. Hindi mo papakainin. Ang lupit mo. Tapos, ikaw pa ngayon yung gusto mo akong lamutakin. Kilala kita, Daniel Rason, kilala kita, Boy Baho Paa. Bakit? Biruin mo, mahilig kang manuntok, di ba? Noong huling kinausap mo ko during the pandemic,
na sinabihan mo ko na mag-ayos-ayos ako ng sistema ko. At sabi mo, naalala mo lang kami pagka wala ka ng pera. Pagka nakapag-ipon ka na ng pera, nilalayasan mo kami. Tapos, natutulog ka pa ng tanghali. Aba, kahit saan namang kumpanya, merong break time. Ano kayo, sinuswerte? Hindi nyo na nga kami pinapasahod, tapos ayaw nyo kaming magpahinga, ayaw nyo kaming nakikitang umuupo. Gaano kabuti ang budhi nyo niyan? Hindi ba totoo, Daniel Rason, nung time na yon yayakapin kita? Anong sinabi mo, Daniel Rason? Huwag ka lalapit sa akin. Baka makatikim ka. Ang ibig pong sabihin na baka makatikim ako, susuntukin niya po ako. Sana nga po lumapit ako nun para sinuntok niya ako. Alam niyo po, criminal mind hindi po pala criminal mind. Evil mind po si Daniel Rason, mga kapatid. Hindi po siya criminal mind. Mas masahol po yung evil mind. Nakasulat po yan sa 1844. Kaya alam niyo po, mga kapatid, kaya po hindi na po siya sinasamahan ng Espiritu Santo. Tignan ninyo po, pagka nangangaral dyan sa mga pagkakatipon ng MCGI, wala kang mararamdamang pag-ibig, puot. Kaya nga sabi po ng mga kapatid na kausap ko, meron din akong kausap na kapatid, kanina na matandang kapatid, sabi niya, napakasimple lang naman ng lutasin ng issue na yan. Pero bakit hindi niya, biro mo, si Brother Eli, na-address niya yung mga issues. Kaya niyang banggitin yung mga concerns. Pero bakit si Daniel Rason? Pero bakit si Brad Daniel Rason? Sabi ng mga kapatid na nakakausap ko. Hindi niya mabanggit-banggit yung pangalan mo. Alam niyo po kung ano po ang sagot dyan? Bakit hindi niya mabanggit-banggit ang pangalan ko? Pagka binanggit niya po yung pangalan ko, wala na, finish na. Yun na po yung umpisa ng sa bagay ngayon nag-uumpisa na yung kanyang pagguho eh. Pero pagka binanggit niya po ako, wala na. Tapos na po ang lahat. Tapos merong actually ayoko pong pagpapatulan yung mga mga nagko-comment kung saan-saan, na nagpo-post ng kung saan-saan na masama sa akin. Okay lang yan. Everyone is entitled to its own opinion. To his own opinion rather. Kaya ayun po, mga kapatid, ang masasabi ko lang po. Huwag po kayong titigil, mga kapatid, na magsaliksik, mag-obserba sa mga nangyayari. Sabi nga nung kapatid na kausap ko kanina, 1 hour. Kaming nag-uusap, more than 1 hour. Alam mo, sabi niya ganyan, naiiyak ako pagka naririnig ko yung mga ini-expose mo. Kasi mapapahiya ako sa family ko. Dahil alam nila, itong church natin, ito yung totoong church. Sabi ko, oo, wala naman duda dyan noon. During the time of Brother Eli Soriano, kahit papaano, naramdaman natin, nakita natin na bukod tangi, merong malaking difference yung church natin compare sa other church. Pero ngayon, mas worse tayo. Tayo na ang pinakamalalang reliyon ngayong panahon na to. Bakit? Biruin mo. Saan ka nakakita ng mangangaral na tinuturuan na magalit yung kanyang mga miyembro sa mga dating miyembro na nag-e-exit? Pinag-aaway-away niya. Biruin mo. Asawa, pagka iba na yung sinasabi o yung pananaw ng asawa niya, ayan, ang uutos, kagaya nung nangyari kay Brad Mike Nabong, kagaya nung kay Brad Edison Mendoza yata, Morante, nakalimutan ko.
Edison Mendoza yata, nag-message sa akin yung kapatid na yun. Sabi niya, brother, buti na lang, hindi po nila napaniwala yung aking mag-ina. Pero aktibo po yung aking mag-ina, choir po yung wife ko, tapos yung anak ko, nakalimutan ko anong tungkulin ng anak niya. Buti na lang po hindi po nila napaniwala. Kung hindi po, ano na po kami, broken family. Imagine, Daniel Rason, ang sabi ng Biblia, sino mang pinapagsama ng Diyos ay hindi pwedeng papaghiwalayin, nino man. Tignan mo, pati mga kapatid ng asawa mo, iba-iba asawa. Hindi ba totoo? Yung Mylene Jason. Yung Mylene, pangalawang asawa niya na itong si Jason, yung nagtatrabaho sa Disneyland. Hindi ba totoo yung Carol Ruga? Iba-iba ang tatay ng mga anak niya. Pero yung Mylene, kaparehong miyembro yung yung asawa nun. Yung unang asawa niya, kapatid ni Brad Milo Laya. Ewan ko kung matatawag ko pang Brad yon. Isa pang sip-sip yun kay Daniel Rason. Hindi ko alam kung anong sinisip-sip nun. Kaya yan po ang naitanim nila. Kaya alam nyo po mga kapatid, talagang totoo ang sabi ng Biblia sa Jeremias 17:5. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Kasumpa-sumpa sa Diyos. Ang sino mang taong ilalagay ang kanyang tiwala sa tao, mga kapatid. Ganyan po yung nangyayari ngayon dyan sa Pero hindi naman lahat, mga kapatid. Sabi nga nung kausap ko kanina, marami namang mabubuting kapatid sa sa MCGI. Sabi ko, palagay mo ba noong itakwil ng Diyos, noong nawala ang Diyos sa bayang Israel, wala bang matutuwid, mabubuting mga Israelita nung panahon na yon? Sabi ko doon sa kapatid na kausap ko kanina, meron. Merong mga kapatid na merong mabubuting mga Israelita noong panahon ng unang panahon na naging bayan ng Diyos ang Israel. Kagaya mo, sabi ko doon sa kapatid, merong mga mabubuting kapatid. Pero bakit nawala ang Diyos sa bayang Israel? Itinakwil sila ng Diyos dahil yung mga namiminuno ay mga tiwali, corrupted. Alam niyo po mga kapatid, ang dahilan bakit nilalayasan ng Diyos ang isang samahan dahil corrupted po ang mga namiminuno. Yan po ang nasa Biblia. Sabi ng Biblia, sa aba ninyo, mga pariseo at mga skriba, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng ikapu ng yerbabuena, ng komino, ng anis, at niwawalang kabuluhan ninyo ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Alin yon? Na dili iba't ang katarungan, ang pagkahabag at ang pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, pagka yung three essence ng tatlong pinakamahalagang bagay ng kautusan ang nawala, mawawala po ang guidance ng Diyos. Kaya tingnan niyo po ang nangyayari ngayon mga kapatid. Ultimong mga manggagawa, corrupted na mga kapatid. Tignan niyo po yung Roldan na destino dyan sa Japan na manggagawang kanin. Biruin mo, bagong may sakit yung kapatid. Hindi siya po pwede na matagal na nakaupo. Tapos tatayo lang, magsi-CR lang, iinom lang, magkakape lang, kinikik nyo sa Zoom. Pero pagdating ng meeting,
Andyan, nakabalandra lang yung link. Magaling, diyan kayo magaling, di ba? Bakit ikaw, Faye Manalastas, pinagagalitan mo yung mga sekretary ng lokal? Sino ka ba, Faye Manalastas? Ikaw, Resty Reyes, sino ka ba? Para hatulan mo si Brad Monlaw na nag-donate ng kanyang kidney. Kasosyo ka ba sa langit? Kasosyo ka ba sa kaligtasan? Malamang sa malamang, hindi ka maliligtas. Resty Reyes. Bakit? Aba, napakalupit mo. Napakalupit mo, Resty Reyes. Alam niyo po mga kapatid, nakakaawa yung mga kapatid sa Middle East na nakulong dahil sa mga loan na yan. Nilalatigo po sila mga kapatid. Nilalatigo po sila sa kulungan. Nakakaawa ang mga kapatid. Kanina merong nag-message sa akin, taga Hong Kong naman, closet po siya. Sabi ko, may mga po dyan. Ay, closet nga ba o exit na? Ang dami po kasing closet ngayon at saka exit, mga kapatid. Sa iba-ibang panig ng mundo. Sa Pilipinas, marami ring closet. Kanina, nakausap ko, 29 years na sa iglesia. Sabi ko, ang tagal nyo na po pala sa iglesia. So, kahit ipagmalaki mo, Danya Rason, na marami pa ring umaanib ngayon, bukas makalawa, aalis din. Bakit? Eto ngang bumilang ng dekadang mga taon at bumilang ng dekadang taon sa sa paglilingkod sa iglesia. Sila ang mga nag-aalisan, Danya Rason. Bakit? Napatunayan nila. Biruin mo, simpleng halimbawa lang, hindi mo ma-execute ng maayos at hindi mo mabigyan ng emphasis. Bakit? Kasi alam mo, pati yung kaalaman na natutunan mo sa pamantasan ng tao, unti-unting nawawala sa'yo, Daniel. Bakit? Kasi saksakan ka ng yabang. Saksakan ka ng pride. Saksakan ka ng masyadong tiwala sa iyong sarili. Kaya alam niyo po mga kapatid, dapat ang tiwala natin lahat sa Diyos. Pero itong si Daniel, bakit mo pinayagan, Daniel Rason, na fiesta ng Diyos? Merong silang ginawa na ribulto mo. Tapos ipaparada sa fiesta ng Diyos. Tapos pumayag ka na inawitan ka na mahal na kuya. Alam niyo po mga kapatid, malaking kalapastanganan po yun. Sino po ba dapat yung mahal nating kuya? Sabi po sa Biblia, ang panganay po, kapatid nating panganay, si Kristo. Siya po dapat yung mahal nating kuya. Hindi po itong si Daniel Rason na puro pait, puro galit, puro kasamaan ang lumalabas sa bibig. Alam niyo po ba mga kapatid na tayo po ngayon, biro mo, pupunta kayo sa Canada. Anong sinasabi ng mga kapatid doon? Scammer. Malapit nang dumating dito yung scammer. Hindi ka ba nahiya niyan? Alam niyo po mga kababayan, nakakahiya po ang leader. Alam niyo po mga kababayan, sa lahat po ng nanonood, nakakahiya po ang leader ng MCGI na si Daniel Rason. Biruin niyo po, mismong mga miyembro niya,
Sinasabihan siyang scammer. Nakakaya ka, Daniel Rason. Naririnig ito ng lahat ng mga nakasama mo sa industriya para sabihan ka ng mga miyembro mismo ng iglesia na pinamumunuan mo ngayon. Abay, nakakahiya. Saan ka ngayon kukuha ng kakapalan ng pagmumukha mo, Daniel Rason? Sa bagay, noong pa man makapal na yung pagmumukha mo, di ba? Merong nag-message sa akin, moderator daw siya ng Reddit, na sana daw wag ko nang banggitin yung mga misbehavior ni Daniel Rason. Hindi po kasi po pwede yun, mga kapatid. Nag-i-slow connection po, pasensya na po kayo. Hindi po kasi po pwede na hindi ko po banggitin yung mga misbehavior ni Daniel Rason. Bakit? Siya po ang umuugit. Siya po ang namiminuno sa iglesia ngayon, mga kapatid. Alam niyo po sa Biblia, wala po siyang, hindi po niya sinesensor yung mga pagkakamali ng mga leader ng bayan ng Diyos. Tingnan niyo po yung yung nangyari kay David. Brad, nawawala ka. Opo. Nawawala po ako, nag-i-slow connection po, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, sabi nung sa Reddit, merong nagpaabot sa akin na sana daw wag kong babanggitin yung mag-stick daw ako sa aral. Kasama po sa aral yun, mga kapatid. Kailangan yung leader na namumuno sa isang kongregasyon na nagpapakilalang sa Diyos. Ano po yan? Kailangan meron po siyang mabuting pagkatao. Tandaan niyo po, mga kapatid, ang Biblia, hindi niya po sinesensor yung pagkakamali ng mga leader ng Israel, ng bayang Israel. Tingnan niyo po yung nangyari kay Haring David, mga kapatid. Hindi ba? Isinulat, ipinahintulot ng Diyos na masulat yung pagkakamaling nagawa ni Haring David. Bakit po? Para ipahiya si Haring David? Hindi po, mga kapatid, tandaan po ninyo, ang basic principle po ng Biblia is ang Diyos ay pag-ibig. Bakit po ngayon naisulat yung pong pagkakamali ni Haring David? Kinuha niya yung asawa ng isa sa kanyang mga general, si Urias, yung kanyang asawa si Batseba. Nung nakuha niya si Batseba, nakapagtalik sila, pinatawag niya si Urias para gusto niya mapagtakpan nga yung naging pagkakasala niya kay Batseba. Komo itong si Urias matapat na general. Sabi niya, hindi po pwede na ang isang general ay nagpapahinga samantalang yung kanyang mga sundalo nandun sa giyera. So sa madaling salita, sige, pumunta ka doon. Sabi nga, ayun, namatay siya sa doon sa battlefield. So nagkapatong-patong yung kasalanan ni Haring David, mga kapatid. Pero nung ipakilala ng propeta Nathan yung pagkakamali ni Haring David, nagmakaawa po siya sa Diyos. At pinatawad po siya ng Diyos. Ngayon, ano pong ibig ko pong sabihin? Di po ba ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Brother Eli, ang basic principle ng Biblia is ang Diyos ay pag-ibig. Bakit po nasulat yung mga pagkakamali ng mga unang nagsipaglingkod sa Diyos? Para mapatunayan ang sinasabi ng Biblia. Walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. So, lahat po tayo are vulnerable sa pagkakasala. Bakit? Para po tayo, mga kapatid, ay lalong magpakumbaba sa Diyos. Kasi pagka hindi ka na nagkakamali, magmamataas ka na. Ganyan po ang nangyari kay Satanas. Nakita niya, napakaganda niya
Siya yung pinakamagandang anghel na nilalang ng Diyos. Mga kapatid. Kaya, yun, nagpalalo si ano. Ganyan po ngayon ang nangyayari kay Daniel Rason, mga kapatid. Ngayon, sasabihin mo, salbahay ako, salbahay si ganito. Daniel Rason, madali lang naman yan. Patunayan mo na salbahay ako. Pangalanan mo. At sabihin mo kung ano-ano yung mga ginawa ko. Magharap-harap tayo. Ganun lang kadali. Magharap-harap tayo. Pero bakit takot ka? Nibanggitin mo nga yung pangalan ko dyan sa harap ng sa mga pagkakatipon, sa harap ng kongregasyon, sa harap ng mga kapatid, sa MCGI. Takot ka nga banggitin yung pangalan ko. Bakit ka natatakot na banggitin yung pangalan ko, Daniel Rason? What's in my name? Ano bang meron sa pangalan ko, Daniel Rason? Para matakot ka. Kaya alam niyo po mga kapatid, kayong mga manggagawa, ako mahal ko kasi yung mga manggagawa na kasama ko Kasi yun po yung sabi ni Brother Eli, na walang magmamahal sa kapwa manggagawa, kundi yung kapwa niya manggagawa. Tanungin niyo po yung mga manggagawa sa Arayat, sa Pampanga, kung hindi totoo. Ayoko na lang pong magsalita, sila na lang po ang tanungin ninyo. Sabihin niyo po sa kanila na masama po bang tao si Brad Badong? Sabihin niyo sa kanila na sumagot po kayo ayon sa budhi po ninyo. Kasi pagka nagsinungaling kayo, susumpain kayo ng Diyos. Ganun po ang sabihin niyo mga kapatid. Tignan ko lang kung sasabihin nila sa inyo na masama akong tao. Pero natitiyak ko, itong si Daniel Rason, masamang tao, mga kapatid. Masamang tao. Hindi po pwedeng si Daniel Rason ay gabayan ng Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Manlulupig ka ng mga kapatid? Biro mo sasabihin mo, go ahead, make my day. Alam mo, Daniel Rason, kalaban ka talaga ni Kristo. Ikaw ay malinaw na antikristo, Daniel Rason. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang isang mabuting pastor, meron siyang 100 tupa, nawaglit yung isa, iniiwan niya yung 99 upang hanapin yung isang nawawala. Pero ikaw walang nawawala. Magtatanong lang. Pag nagtanong, black agad. Ganyan ba ngayon ang itinuturo mong pag-ibig? Kaya alam niyo po mga kapatid, sa buong mundo ngayon, napakarami ng closet at napakarami ng exit. Dito lang po sa GC na ginawa ko po ng mga kapatid dito sa Europe, sa dako ng Europe Division. Ang dami na po at counting, mga kapatid. Gagawa rin po ako ng GC sa Asia Oceania. Nandiyan po ang mga kapatid sa Japan, Hong Kong, Australia, New Zealand. Kaya yun po mga kapatid ang masasabi ko po sa inyo mga kapatid. Huwag po kayong papayag na maging panatag na kampante na lang po kayo na nandiyan kayo, nakikita nyo na marami kayong nakikita at maraming nararamdaman ang inyong kalooban na hindi na tama na ginagawa dyan sa MCGI. Magpapatay mali siya na lang kayo? Alam niyo po mga kapatid, mayroong nakasulat sa Biblia sa Apokalipsis 18:4. Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong
mga kadamay sa kanyang mga kasalanan, at upang huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Kasi kung magmamatigas po kayo dyan, mali na po, madadamay kayo sa kasalanan ng mga namiminuno dyan. Kawawa po yung inyong mga kaluluwa, mga kapatid. At masasayang lahat ng ipinagtiis ninyo, lahat ng isinakripisyo ninyo, lahat ng mga effort ninyong ginawa pagka po nanatili po kayo dyan. Sis Ruth Soriano, hindi ko mo kamag-anak mo si Daniel Rason, papayag ka na lang na maiimpyerno kayo, buong pamilya. Hindi ba totoo, Sis Ruth? Alam mo naman sa sarili mo yan na ayaw ka ni Daniel Rason. Ayaw ka ng pamilya ni Daniel Rason. Bakit? Biruin mo, kasal nung anak ni Sis Lisel Capulong, bakit hindi ka inimbita? Biruin mo, kasal nung anak ni Sis Lisel Capulong, bakit hindi ka inimbita? Ate Ruth. Kaya alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, observer kasi ako. Observant ako